Kaya, number 5 mga kaisunan, ano nakita sa atong part 3, sa atong topic about unclean food. Pero, hindi kayo marinig sa unclean food. Pero from time to time, marinig yun na. Because, pinatulaan karon hindi siya food in the first place. So, sige, ayo, makuha na itong pagtuon karon. So, atong outline, una is natay ka review sa part 2 para makonect nato. And then we have 3 points here. God never gave blood as food under the Old Testament. Next, God wants us to drink Christ's blood only. And then third item is God never gave blood as food under the New Testament. Then our reflection. Okay? So, ako na siya ang humahimayon. Even sa upang mga denominations, ilagya kong di kaon ng blood because dinipiyuhan ako sa Ginoo. So, muna ilang argument. Anyway, ang arguments next part 4. Now we have part 4 money. And tanahan to kung sa pa yung mga makuha na about food. So, part 2 review. So, sa mga tutunan last meeting. Kaya nung grupo mo. Kung sa may atong tutunan last meeting. Anything you can remember? Kung sa mga sa part 2. Kung sa may naman sa part 2. Then we connect siya sa atong dati sa rin na Okay? Napa, lain mo yung duman niya, thank you sis. So, kumanto sa part 2. Napa? Ako? Yung symbolize ng unclean food, yun yung mga Gentiles na clean food, susunod siya. Okay, so thank you. So, emphasize na po na siyang symbolism lang ba? Represent lang din siya. Because in the first place, what man gay unclean kay everything was good with the created ito. Kaya, ang matulatunan, pero sa Genesis 7:1-3, mauni ang time nga ang Ginoo niingon kang Noah, pasudlo na sa arka. Kanya, sa diha nga pasudlo na siya, doon ay sugo, verse 2. So, na-representation sa Ephesians 7:1. So, after yun na, di ko ng flood, pag naog nila, Noah and his family, na every living creature will be food for you, as I gave the green plants. So, I have given you everything. So, every living creature, katong na naog sa arka, ano yun, ma-appeal dito ang king. Okay, pasunod mo dito. In fact, atong make sure din nga pasunod, no? Sa chapter 7, baliktad verse 7-9, makita mo, especially verse 8, ang clean animals o unclean, nakasulog yung sumala sa sugo Ginoo. So, pag naog, apil dito ang clean. Pero gihatag tanan to Ginoo. Wala sa gidili. Pero diri sa nanay katawan ng Ginoo, una siya itong mabasa no? Sa Leviticus 11, nga ang people of Israel kami siya, tingnan nga una siya mga ulit kaunon. Daghan kayo ang gibawal, including ang kaning pork, verse 7. So, daghan kayo ang gibawal niya. Pero gamay lang kayo ang appear nga para sa tao. Kaya, nasa relation dito sa katawan po sa Ginoo. By the way, before that, atong hinumduman nga, kanang mga balaod gani for Israel o Jacob na din na, mga bangasod may appear na, din sila, related ba nga mo observe. Okay? Kunya, there is sa itong Deuteronomy 7, nag-isgot siya nga, kamo ang fewest of all the people. Fewest of all people. So, nagi siya relation sa katong katawan sa Ginoo o dili o unclean o unclean. And then, of course, sa panahon ni Peter, there is sa chapter 10, doon ay mga different kinds of mga creatures na katutanan mga unclean kaya tingnan na si Peter nga Peter kill and eat pero ang tubag ni Peter by no means Lord for I have never eaten anything that is profane or unclean. So obviously kayo nga we can say katong tanan ipakita unclean ito. Otherwise katong clean yung baon. Diba? Wala man sa amin siya. So tanan ito siya tatagyan ang meaning nga sa tulog ni Tabo. Tumala 3 times siya ni Tabo. And then suddenly doon ay tulog ng kabok. So nagapag number ba? Nga tunay tulog kabuk nangita niya. Then samtang naguna siya ato, yung ginauna to siya nga to, and then
Naabot ng tumatao, pagkaugma, di kuyog siya, and then mo na siya abot na dito sa Caesarea, he referred to Peter, talking with him, Cornelius, kanya, may sunod sila o nakita nila dito na ganit ulat. Pero rin ni Peter, nagpo sa mga tao dito, mga Gentiles, so you yourselves know that it is unlawful for a Jew to associate with or to visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone profane or unclean. So God has shown me kung saan na ipakita dito sa unclean animals na gatag niya. Diba? So muna siya nga itong review. So klaro nga, katong unclean, what is siya unclean in the first place? We consider lang siya unclean for a certain purpose. No? Representahan niya, ipakita niya na ay meaning. So rin nata sa kini, God never gave blood as food in the Old Testament. Pero nga nung mga tao ron, sinasabi niyo. Wala na to ang prohibition. Again, this happened during the time of the Israelites. Leviticus 17. Ito mga gibawal ng mga food, Leviticus 11. Okay? So let's take note na prohibition. Yung dire, if anyone of the house of Israel or of the aliens who reside among them eats any blood, I will set my face against that person who eats blood and will cut that person off from the people. So diya sa verse 10, klaro ang gingon diya nga, isa kinsa sa house of Israel or aliens who reside among them. So kini siya mga klaseng statement. This is a prohibition that is universal. Dili lang Israelites. Sabi siya, or of the aliens who reside among them. So dili ni siya again pang-Israel lang, nasa pupunan pang-Israel lang, wala itong ihatag silang nasod. But kini siya, ihatag siya, para lista ng tao. Nakila yung example niya, ipakita niya. But it's really for all. So, but, tingnan direct, katong mga tao ng blood, I will set my face against that person. Nasuko ang Ginoo. Kunya, i-cut off siya from the people. In other words, sa Old Testament times, pagkuha nila, hindi siya tangtango sa katawas Ginoo. And kita po karon kung kita tawas Ginoo, applicable gyapon ni sa ato because this is not for Israel. For all people man siya. So makat off po ta. When we present physically, sa assembly, pero in God's eyes, cut off na ta. Kung ba natin buhaton. Kung sa reason nga no nga, dili ipakaon. So may reason. Klaro na no? For, that signifies the reason. Because, tungod kay, the life of the flesh is in the blood. Tinuod dili. Tinuod. Diba? Kung na mga major surgical operation, tinanglag, tapunong dugo. Kung mag-ihaw ta o manok lang kay walang galing ihaw manok kaysa ihaw ka baka, lisan ka na. Pero kung ang manok, magkatay ka ng manok, sometimes after dugo mo kapakapa pa na, lupad pa na. Pero kung ka nagdugo, wala na, patay na siya. So, klaro nga, kung wala na dugo, patay na. So, you have to emphasize kini siyang reason for the life of the flesh is in the blood. Ano emphasize ko na ito na? Because, matirik. Ano emphasize ko na ito siya? Sabi na sa mga kaigsunan nga tao. Ito yung mga Church of Christ. Naaga po na, itundo. Ako mismo nakadungog ko. Kung I was still 3 years pa in the faith, siya nakatungkod ng Bible school. But, di na ako madawat. Ito na ako i-share ninyo itong yan. So, ako mismo nakadungog yun. I don't know, nag-change siya karon, pero gusto ko siya na to. So, kadungog ko siya personally. Hindi na siya hearsay. So, pero katanya, lahit ko yung reason. Dili na sa reason sa uban, sa mga denominations. Okay? The reason sa mga denominations is, what God has made clean, you shall not call unclean. So, kung sa kanya yung basas, ayaw tao gao, ugaw. So, how to argue with that? Ano siya bro, hindi siya kasali sa unclean. Ano sinabi? In fact, i-offer mo ba sa God yung blood, naisipin mo siya unclean? Hindi na kabastuhan. Okay, thank you. So, maganda yan. Yan ang nato. Okay, plano mo na dito na ato na
Ang reason is, kato siya, ang kinabuhi na sa dugo. So, wala man siya rin yung gagawin nga, ayaw ka una kay unclean. Kung hindi siya ayaw ka una kay unclean, so covered niya siya sa katawag sa Ginoong kay Peter, what God has cleansed, you shall not call profane. Makaver siya dito. Pero wala man, for the life of the flesh is in the blood. Wala sa iyo nga because it is unclean. So muna din magamit na rason nga bilimpiyuhan naman tanas Ginoo. Umunay ko mga rason sa mga denominations, mga pastor, na hindi naman Ginoo bilimpiyuhan na tanan. Pero problema, in first place gani, ito ron ang makita na ito, nga huwag din siya gihatag as food. Huwag siya gihatag as food. Dire, kabarog na ito, no? Pero atong balikan mo niya, ang katong panahon na gihatag ang meat. Okay, nung the first time na gihatag ang meat, atong balikan to, what to gihatag last time para magamit ito dire. Ako lang gihatag dito nga, ipakita ito nga, gihatag na ang meat. Up to the time, meat lang utong ang pagkaon. Mga fruits, vegetables, all na siyang meat. So, again, take note of verse 11, muna siya pinaka-reason na to. Nga nung di siya kaunon. Eh wala siya maingon nga unclean. Kung unclean pa na, then pwede na. Right? What God has cleansed, you should not call unclean. Then, ang iyo that I have given it to you for making atonement for your lives on the altar. For as life, it is the blood that makes atonement. So, ito yung nagkadugbo kanina. I-alay natin sa Panginoon. And hindi siya pwede i-alay na unclean. Hindi siya katanggap-tanggap. Diba? Na unclean siya. Okay? So, dili siya unclean in the first place. So, lahat yung purpose na ginawa na dili ito kaon ng blood kaya para na for atonement. Atonement. O kanang maghalad ka para kapasaylo ka. Ang uwang yun, atonement na rin siya. May usakit balik sa Ginoo. Atonement. Atonement. Okay. What if ingon sila na unclean mga gutong hayop? Itong unclean nga blood ng dili pakaon? What do you think? Kung ingon sila, nag-ingon naman siya sa chapter 11 nga ayaw kauna ito mga unclean. Oh. So kung blood ni sa unclean, appeal na siya. Maro ka siya, kung hindi ka aware, pwede yung kang mawani. Kasi makalitan mo ka ba? Marang diri, ato ng praktiso na ato rin mga different angles na pwede lang gamiton. Photo sa tumakaya. Pero if they're like it or not, someday we will encounter something natin nga ng argument. Pero kung justified or not, hindi ka say, natin nga na justified ka, hindi ka say. So, may mga arguments na sometimes we don't expect na come up sila na just to defend the false belief. Pero, as much as possible, matubuhaton rin sa mga Bible study. We'll try to study different angles, mga pwede nilang gamiton, and then atong i-defend the ato lang para dito mabaguhan, maka-atubag ka dayon, and then hopefully, maabri lang mga mata. So, what do you think? Kung sa'yo atong gamiton, pag isla nga, yes, na siya, mga unclean kung nang hayop niya. Any comment? Yun na may verse in mind? Ha? Wala? Before that, ato sa kalikan ito siya. Tining prohibition sa mga unclean animals, take note people of Israel. Wala siya rin mga and or the resident aliens. So meaning, it is really for Israel at siya. Itong prohibition of blood, universal. Because it includes not only the Israelites, but the people nga living among them. Ano sa example of isa? Remember the Sabbath day and keep it holy. So how? 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. You shall not do any work, you or your son or your daughter, your male or female slave, your livestock, or the alien resident in your towns. So, kita on Sabbath, or the alien resident in your house. Meaning, it's universal. Ang tao kinahanglan yung pahuway. One day. Dili kaya Israelites kinahanglan pahuway. Ang tanang tao. Okay, so take note ng mga anak. For Israel lang, kamuta Israel. Pero na alien resident, that is universal. So, prohibition of blood is universal. Dili for Israelites alone. Ito mga unclean animals, Israelites, dito universal. At temporary nature ito, kita naman ito last time nga, nag-represent na isa sa mga Gentiles or mga katauhan na dili iyas dito.
Okay? So verse 12, therefore I have said to the people of Israel, no person among you shall eat blood, nor shall any alien who resides among you eat blood. So, dibalik niya po. Nga, Israel, kay among you na, sila man na, Israelites niya, or any alien who resides among you eat blood. So, people of Israel and alien. So, again, ang prohibition of that is universal. Hindi siya pang Israel lang, which is temporary kung pang Israel. Ang atong i-kuhan kinig sa 13, dire, makita na to na hindi dito nagpasabot kung unclean animals lang. Ingon sa dire, and any one of the people of Israel or of the aliens who reside among them who hunts down an animal or bird that may be eaten shall pour out its blood and cover it with earth. Taro. So dito ta kayo nga, unclean mo ito nga animal, ito bawal ang dugo. Because klaro na ito rin. Nga, katong mga people of Israel or aliens daw, kung hunting mo, manguwag mga birds, nga pwede ka unon, dati rin, maybe eaten, shall pour out its blood and cover it with earth. Di ganit, huwag sabihin ng lutua, ihatag para sa mga iro. Ipatabunan yun o ipalubong yun. So ayaw, ato na hinugduman ng verse 13. Because, kumingon sila nga, unclean mo to. Even the clean animals na pwede kaulo nila, bawal ang yapon. Sa 14, gibalik niya po na prison. Wala siya ringon nga, kaya is ko siya katong mga clean animals, ha? Wala siya magingon nga tungod kay unclean. Of course, obvious na kayo kung ano. Pero gibalik na po din. For the life of every creature, its blood is its life. Therefore, I have said to the people of Israel, you shall not eat the blood of any creature, for the life of every creature is its blood. Whoever eats it shall be cut off. So, klaro kayo ang ingon sa. Okay? So, nga nang bawal man, wala mo ginaghatag as food. Balik na rin sa paghatag sa meat. So, Genesis 9. Every mobile thing that lives shall be food for you, and just as I gave you the green plants, I give you everything. Only man shall not eat flesh with its life, that is, its blood. So, paghatag paladaan sa meat for the first time, i-require na yun na bawal, hindi ipakaon ang blood. That gives us the reason, yan ang universal. Because kung may change ng Israel namin, wala pa yung special people ba? Tanang tao ko pinapagod siya kung ingnan ng 8. 8 ni siya, at tuminaog ikan sa ark. So, dihatag ang kinisang animals, as kanang meat, o niya, ipangayadaan ang blood na bawal. But if ingon sila, bro, kung may laing sudan, dinuguan raman, how do you reply sa ingon, bro? Wala kong may laing sudan, bro, dinuguan raman. Asin na lang. Period. Kana, o tayo may nga, bro, kung may laing sudan, dinuguan raman. Aside from asin, sa mga itong gawitan. Mantika. Mantika na lang. Okay. Remember, asa naging kang dinuguan? Naging kang gihaw. Diba? Alam mo itong dugsa, kas papoy ko siya po, mahal dugo, itong dinuguan. Tiliman, diba? So, kana siyang dugo, gamay naman ang portion. Sino natatry na mag-ihaw manok o katay ng manok? Mga ba, zero, kaya ba niya, kaya hindi siya mag-itay naman sa merkado at ipapalit. Wala nakatry? Sa inyo? Ako, I've tried it many times. So na, kanang kuharang pagol. Kanang patuloon, di ba? O diri sa kan, di ba? Kapag malipo, di ba? Tuloon. Hindi ka na magpatunga ang pagol na. Yung bao, gamay na kayo. Hindi siya magpuno. Kahit kalahati niya nga. I-compare mo sa yung katawan ng yung manok mismo. What do you think? Alin ang mas malaki? Yung katawan o yung dugo? Katawan. So, di nga po pwede na siya irason nga, but what if ang dugo ang ramang yung sultan o milaing yung sultan? Asa na yung uno na? Wala may tao mag-dugsak na siya. Ay, kahit ka doon, sinukuhan ka. Ako mo na, in the future, kung na yung tao nga, kung it's not blood, no? 500 milligrams. So,
Wala man. So kung naibig na ang yung gikatay din mo ang katumbing na ang source sa dugo. Kung is dako. So kung tanaw ba, gamay na ka ng blood. Hindi mo pagkakauno. Diri sa paghatag sa first din nga classes food. Ihatag ang tanang tree except in the tree of knowledge of good and evil. Diba? Nga, kadang mga pagkaon katulad yung usa, small gigikaon. So diya pelandaan, kita ka likay sa pas Ginoo kung siya. Kadang tungkol anak, namang tungkol juga sa dugo. Diba? Kadang ni pagkaon na ni, tanang ko mga may bunga. Pero i-accept ang katong tree of knowledge of good and evil. Dili kipakaon, i-accept. So, with that, angay na itong ikayan kung yung Ginoo ayaw. Because, remember, ang first sin sa tao, dili murder, dili rape, dili scam, kung dili pagkaon. Sa ginabawal nga pagkaon. Sabi rin, grabe ang resulta ni. Kita karon kayo tungod sa gibuhat sa tao. Kumikaon siya, di-violate siya sa sugo pa. So, again, ang blood, wala din siya gihatag sa Old Testament even before the Old Testament. Ang prohibition, makita mo na ito sa klaro nga prohibition ba? Makita na ito mas detalyado sa panahon sa mga Israelites, sa Leviticus. Pero, naaging verse before natuto ng Israel. Naaging verse before natuto ng Israel, nga, di bawal yun ang dugo. So, if you think about it, until now, blood is not food. Pareho nagyuta ba ito? So, ito mo ka yuta, di ba ka madaot? Di ba ka magkalibanga dito? Walang nagyatas, ginawa. So, kini siya, kani na test, di magkalibanga siguro, lagi mong kain na, pero, just, kini siya, pagkakaroon ni po ni, nakumabutawan din, nakita mo to sa babae, sa Genesis 3 verse 6 nga, it was pleasing to the eyes, na it's good for food. So, sabi siya, I'm sure, mag-resurrectal sa mga tindahanan, labi na ng mga karinderya, kung ipagaw yung humot sa duguan, kasi sisisima, kasi kumawa ng luto mo sa ina, luto na rases, pandi ka na, halinon ko na, humot na siya. So, pleasing to the nose, not pleasing to the eyes, pleasing to the nose, and sa tamsa. Anyway, so karon, katong gipangaya ganina, ang reason is, life is in the blood. Actually, na siya major lesson. Life is in the blood. Without blood, you don't have life. Okay? And life is in the blood na. So, muna itong sunod nga ito na, God wants us to drink Christ's blood only. Not blood that gives us life. He emphasizes not blood that gives us life. So, again, for the life of the flesh is in the blood. So I have given it to you for making atonement for your lives on the altar. For us life, it is the blood that makes atonement. So, kung siya ang gusto sa Ginoo, in Christ, those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them up on the last day. So, ang blood is not food, but drink. Okay? Hindi siya food ever since, until now, but consider siya drink, pero katurapon kay Christ na blood. So, mawala po yung significance sa Lord's Supper na to. Kung dito mo inom, what ay blood? What ang mukaon, what ang inom, what ay blood? Pili ka, ma-resurrect ko niya sa last day, kakanang paingong sa langit. Tanan na ma-resurrect. Kung may hindi ma-resurrect, pero kakanang paingong sa langit pa. Kung may pasabot ka rin. Kaya yung banhawon on the last day. Kaya nga no, for my flesh is the true food, and my blood is the true drink. Those who eat my flesh and drink my blood abide in me, and I in them. So again, ang Lord's Supper mo yung gigamit yung representahan na karon. That's why atong dito ni kaputan nga makainom ta, makakaon ta, because ingon niya mao may panahon niya sa last day. And this is equivalent to the manna of water in the desert. Wala ko mapilya, 1 Corinthians 10, klaro man to. Nga after crossing the Red Sea, mamatay baptism nila. After crossing the Red Sea, on the way to the Promised Land. Di sila abot sa Promised Land, kung sila mukaon. Mamatay man sila. Pag kinahanglan sila mukaon sa manna o
kana siyang tubig na gihatag ko sa Ginoo. Na kanang mana, wag kinakaila ko sa pagkauna. Kanang mana, wag si Pato, unsa mana, pero mana is the Hebrew word for what is it? Unsa mana. Okay? So, sa Old Testament, kung hindi sila mukaon, mana, kung sila mainom sa tubig, patay sila. Hindi sila kabot sa promised land. Kita po, kung hindi na mukaon, sa Lord's Supper, nagpasabot na rin, eh, of course, nangutanang sila, saan ang pagkaon? Saan ang pagkaon niya? Diba? Naman ay pangutanang sila ni. Pero, ang pasabot ni Kristo is katong the Lord's Supper. Nga ginakaon na to, pumon sa atong tanan. Sama sila sa Israelites, pumon po talaga ikaon. Imagine sila tanan, ikaon na to, the same food. In fact, hindi pong Lord's Supper, ibantay mo, wala siya leaven, wala yeast, wala patubo. Kaya, nato na yung meaning. Sa Old Testament, katong the night before sila ni buhian sa Egypt, katong night na ipamatay ang mga firstborn sa Egypt, kung ano yung gigitaon nila. So, nagtawag Passover. Kung na si Christ, may gitawag ito sa bago na Paschal lang, siya ang ihalad sa Passover actually. So, iya mo nang iyahang dugo, para iyang unod, yung dugo mo ay atong kaunon, walay patubo, walay sambog, because again, that is, ang body ni Christ is pure. Diba? Clean. So that's why, ang atong pagkaon sa Lord's Supper, wala na siya patubo. And then, common na sa atong tanan. Wala nagmana sa Old Testament na common pagkaon. And this will help us sustain our life, Christian life, and then makabot sa promised land which is heaven. So, una, kung ganahanta mo ka mo binubuan, dito ang appeal sa Lord's Supper, ayaw expect mapunta sa promised land which is heaven. Okay? And amoy kadugang, sinamay mga insights before ko proceed. Anything that you want to add? Wala? Okay, so kung wala, try ta. Tara ta sa itong third point. Sa New Testament ka, ako lang itong iklaro na Old Testament, but actually it predates the Old Testament. Because ang Old Testament supposedly nag-start. Exodus 24, verse 8, when Moses sprinkled the blood sa book and the people. Kaya yung mga sa Hebrews nga, ang Old Testament was not inaugurated without blood. So katong pag-sprinkle nga sa blood, ito'y nag-take effect actually ang Old Testament. So, hindi siya, katong ito lang gani sa Genesis 9, it predates the Old Testament, Old Testament. So, universal din siya. So, ito talaang lang kung universal, bakit lang ang New Testament, kung doon naman pwede siya. So, you think na? Kasi remember a verse. Dapat ganun doon na kayo, basta naday mo kalito tumingin nga, okay mo na, gipiyuhan mas Ginoo. Mo na yung sa comment argument. Kasi kita, gipiyuhan Ginoo, ayaw tawag ang hugaw. In fact, wala din ng Ginoo nga ayaw ka na because hugaw na. Wala nga na, kung yung Ginoo lagi nga ayaw ka na because hugaw na, then, pwede na. Appeal siya itong i-clean sa Ginoo. Nakili man. How will you clean the clean? So, what do you think? Na-verse nga lang kay tuluran ka verses actually sa Old Testament, sa New Testament na klaro. So, I hope, memorize na ito ni Gamay naman ito. Para we can easily show to our mga friends or prospects na ito kung sila pinanglan sila pruiba that ang blood was also prohibited in the New Testament. In the verse, remember nyo? Okay, so according to Gardong, Acts 15, yes. So sa Acts 15, doon ay duha niya mabasa na ito, mga verses. Apa yung saan? Yung sa Acts 21. Kaya punta na sila. Sa Acts 15, ang background na ni, ang mga apostles nagtigom sa Jerusalem. That includes Paul and Barnabas. So nakapit sila dito. Yung issue is about circumcision. Okay, doon na may mga ibang napatuo. Mga kinahanglan gyapon i-circumcise ang mga Gentiles na Christian. Okay, kanang mga Israelites kung mga Christian na circumcise ang mga daan. So katong mga Gentiles nga wala atong mapalaod sa Ginoo nga circumcision sa Old Testament, wala na practice, kung ilang i-insist nga, kinahanglan gyapon na sila. So, nagtigom sila, and then, inisbitan dito, kung si Tabo sa ministry ni Paul, si Peter, katong napot siya dito sa Cornelius, so kurang mag-surprise lang.
Dire, sa verse 19, therefore I have reached the decision that we should not trouble those Gentiles who are turning to God. So, kisa man yung I. Yes, kisa man yung I dire. Ha? Sila? Si James o Santiago. Agree? Yes, si James ni siya. Hindi po, magamit po na nato. Ano naman? Anong si James may mo yung nakadesign na di mas Peter? Kay si Peter, infallible niya to. Kaya mo yung first pope. So, pwede pa nato magamit. Hindi tanang nga si Peter yun. This one is James. Si James din mismo. Agree nun nga, therefore, I have reached that decision. Pero, we have to emphasize po din, ang James naman na. Later on, we will see, nga hindi na kay James only. Ano man? Remember, the apostles were guided by the Holy Spirit. Diba? Si Christ, nagdala sa insight from the Father. According to John 12, 14 to 50, katulong sa question words na may judge. Ano man? Wala na siya magsulti siya pagbilin yun. Katulong words niya, may mo-judge sa dalas. Ano man kay? Nagsulti na siya, kasi ipasulti sa amahan. Pero chapter 16, 12 to 14 to 15, yung sa daghan mag-sulti ninyo, pero yung kaya. But the Spirit of truth will come and will guide you into all truth. So, during the time of the apostles, ang Holy Spirit was actively guiding the apostles para mag-reveal ang truth complete message from the Father na naana kay Christ. Kung ang Holy Spirit will take it from Christ, hindi from the Father, kinaana ba rin Christ ang message. So, natay proof again actually inuhal. Hindi siya, although si James ay sultihan he was guided by the Holy Spirit. So, tala na to. Ayun ni James again, come up siya ng decision, hindi na to sila, sumukod pa rin mahintil, nagpapamalik sa Diyos. But we should write, pagsulata, to them to abstain only from things polluted by idols. Kung saan things polluted by idols. Okay, next meeting, ito ni siya discussion po. Ini siya portion, part 4. From fornication. Ang ibang version na is sexual immorality. Pero ang Greek din niya is fornication. So, anyway, abstain only from things polluted by idols, from fornication, from whatever it has been strangled, katong mga natuok, pining namatay nga natuok. Siguro hindi imagine mo nagtubo sila, pining nga natuok. I don't know sa San Rin kung ay mga cases. Kung flat yung lugar, hindi kayo mo kabantayan na doon. Kanang hili, hindi mo kabantayan ng labay ko nag-ulan, yung baka, ihukot mo rin daw sa kanang dos kabiyamsan, para pagkaon, yung ulan. I think this, ibalik din mo. Na-slide na siya, natuok na patay. Kung sahit sa flat na area, hindi kaya na siya mahitabo. Labi na plato ng market, numalit ng karne, hindi ka kayo mahawag sa nasang masabot nga strangled. Ay mga hayupan yun nga, mapatay lang siya because na-strangle siya na natuok tungo sa iyang PC mismo. Na usually mahitabo na kung ulan-ulan. Ang lugar medyo hili ba? Kung slide siya, wala po ang PC pero sa tanya mo, makamatay niya. So, wala yung idea nga, kung ingana siya, hindi na ito natiwasan. Ang term natiwasan na. Sabi na, init-init pa. Init-init pa bago pa namatay. Pinatiwasan, bawal na siya. Ngano ha? Natay, pakita na ito. Then, from blood. So, ang blood, klaro, na-prohibit niya po sa New Testament. Wala niya po sa gihatag as food sa Ginoo until now. Pero, dito lang sa verse 22, nagsulat sa later, then it pleased the apostles and elders with the whole church to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas. Namely, Judas was also named Barsabbas, and Silas, leading men among the brethren. So, ilang ipadala kanilang sulat, nakaupan ni Paul, Barnabas, si Judas, at si Silas. He wrote this letter by them, the apostles, the elders, and the brethren. To the brethren who are of the Gentiles in Antioch, Syria, Cilicia. Greetings. So, wala sila gibutang diri ang mga Israelites. Exempted ka Israelites, ano? What do you think? Kasi pwede na gamitan po nila, kanang prohibition ng New Testament, para Gentiles, wala pa Israel, wala. What do you think? How do we explain to them kung muna yung rason? Kanang mong ipakita. Para Gentiles wala. Wala mag-appeal ng mga Israelites. How do you argue with that? How do you handle this argument? In idea?
What do you think? Gentiles, klaro. Kanina, di ba, tingin ko siya nga, ginato sa grupo ng mga Gentiles. Kung appear yun nga, pang Gentiles na mabawal. Ang mga Israelites, pwede na. Yung pero nga ang mga Israelites, kibawal ang daan na. They already avoid. Hindi siya eating of blood. Kaya, klaro mo to sila sa Old Testament pa lang. Kapag ka na sila, bilit sa angay na ispitan na kay na-use na sila mabilis ng mga on. So, diri, ang mga Gentiles, may mga on, kaya kay bawas previous Ginoo. Pero ang Israelites, kay bawas sila nga universal to. Kaya, minsan, the people of Israel and the alien or the alien residents among you. Diba? So, ang mga Israelites na sa consciousness nila nga di gid pwede ang blood. So that's why kumingon sila nga Gentiles sa mga gignan niya, ang Israelites pwede. Pero makuha na ito naman, we have to argue nga hindi natin sila because they know. Iba sila na just like Sabbath, pag-Sabbath kung nga sila gyapon until lang yung panahon na. Iba ako sa palaon. Yung Sabbath na universal. Although hindi lang Sabbath na Sunday na ta. Yan ang mga Jews, mga walang bilhin ng Christians. Anyway, so again, ato na sa mga ikwandaan nga, ang mga Gentiles may mga umigdo. Kaya mga Israelites, hindi naman sila tawag. Since we have heard that some who went out from us have troubled you with words, unsettling your souls, saying, you must be circumcised and keep the law, to whom we gave no such commandment. So muna again, katong usasa kong mention kanina nga, nagtigom sila sa Jerusalem for this reason. Kanay nagsigisap mo siya kung kinahanglan naging i-circumcise. So diya po makita na itong context nga, hindi sila mga Gentiles, agad ka mga Israelites circumcise mo mga daan. Diba? So ang issue is more on hindi sa mga Gentiles. So kung mga Israelites, wag mo sila ganyan pa circumcise mo, circumcise mo mga daan. Okay? So muna nakafocus dito sa Gentiles. Because ang mga Israelites sa kauban laki, na maging makauban ang Israelites. Okay, every time out to si Poso sa kalugar, na mga Israelites. Yan ay, a few mag-convert na, ugangan mga Gentiles. Saka mga Gentiles na. Unless kumaka sa Jerusalem, mga area. Kung ka sa other countries, may mga Jewish settlements nila, and then, kapag pa na tunahin mong Christian, mga circumcised ito, hindi na ito mga dugodaan. That is why, ang focus sa letter is, itong mga Gentiles. Kaya ito, may mga kapag may circumcised pa. Tingnan nila ang circumcision, dilit na. Yung circumcision, kung hanaan mo siya, is before the Old Testament. But it's not actually, sabi siya universal, kay hindi before Abraham, wala pa man. Wala pa man na siya. But anyway, giremove niya siya, klaro mo ng giremove. Next, sa verse 25, it seemed good to us, being assembled with one accord, to send chosen men to you with our beloved Barnabas and Paul. Men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. We have therefore sent Judas and Silas, who will also report the same things by word of mouth. For it seemed good to the Holy Spirit and to us. So take note, hindi na siya tao lang, nagbuot-buot na nabili pagkanon. Nag-iskutan rin ang Holy Spirit because it's the Holy Spirit that guided them. Kung ito nag-guide nila at that time. So although si James ang nag-initiate, it was actually prodded by the Holy Spirit after. So, ito na i-connect, no? It's the Holy Spirit also. For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. Hindi na papugatan ka mo. So, dapat nga, amayan, hindi kayan. Abstain from things offered to idols. So, kung polluted idols offered to idols, or some of the sacrifice to idols. From blood, so naget from blood. From things strangled, and from sexual immorality. Sa Timothy, James, sexual immorality ang gamit niya. Kaya na sa footnote, kung yung highlight, fornication. So, tutunan mo sa gate ka ng pornography ng term na if you keep yourselves from this, you will do well. So, muna sila nila. So, muna yung nagawas nga duha sa chapter 15, ang prohibition of blood na appear. So, verse 29, nagkatulad niya sa verse 20. 19 and 20 na ito muna mga yatag. Kaya, dire 29. Okay? So, ang ako yung last ninyo is kato sa 21. But as for the Gentiles, so parang Gentiles ka focus, who have become believers, we have sent a letter with our judgment that they should abstain from what has been sacrificed to idols, from blood, and from what is strangled, and from fornication. So, ibalik-balik ka na siyang upagtubo. So, muna siya klarong prohibition
of blood sa New Testament, katulo siya nag-exist. So I hope it's enough to show us na ang blood, dili food until now. Wala nang gihatag sa Ginoo as food. Therefore, di na pala kaunon. In fact, dili kini ipakaon sa hayop. Ipalubong yun na instructions Ginoo. Okay? Now, kini siyang strangled ato may na-mention kanina. Now, similar ating verse sa Old Testament. If you continue, Leviticus 17, verse 15 to 16. Ito natapos sa kaningaan 10 verse 14. Nagsugod na sa 10, 11, then 12, then 13, 14. Kini ang continuation 15, 16. All persons, citizens or aliens. So, balik yapon. Citizens or aliens who eat what dies of itself or what has been torn by wild animals shall wash their clothes and bathe themselves in water and be unclean until evening, then they shall be clean. But if they do not wash themselves or bathe their body, they shall bear the guilt. So makita nato diri apil gyapon ng aliens. Universal gyapon siya. Nga dili gyud ipakaon katong namatay of itself. So ang strangled apil siya diha. Diba? Kaya namatay siya. O ba na namatay sakit? Diba na may namatay sakit? Nagamas ko nga ng mga klase. Pero ako na strangled mo, gyapon na siya namatay gyapon na siya of itself. Ang reason na is wala ang gawas ang blood. Nakapamatid to. Dapat ipagawas mo. Okay? So, we have questions or clarification. So, kabaw na ta ano nga ang blood bawal? Kabaw na ta ano ang strangled bawal? Because of the connection to the blood. Ang katong food offered to idols, ato nang discuss siguro January. Really. Next meeting, I have a different topic during sa atong Thanksgiving. So, ato rin padayon in January, ang part 4. About kato, manong bawal na to polluted or you offer to idols. Atong sakto na siya, kaya medyo kano siya hazy and then doon na conflicting supposedly. Then that includes katong akong ingat po nga, may verse nga ningon nga, dili man ta maduos di mo kumukaon, di po ta malayo kung ta mukaon. Kana ma-cover na sa part 4 na discussion na to. Napoy context. Nga again, emphasize na ko kung sa katong mula sa atin sa previous, dili trivial ang atong topic about food. Kaya in the first place, the first sin na committed by man was actually eating the forbidden fruit. Diba? It's about food actually. About eating. Not necessarily food. It's food, but eating. Wait, sa tao. Anything you want to add before we proceed sa atong reflections? Tulo. All anyo, wagin sa gihatag sa Ginoo blood as food. And then, tunay ito lesson na dapat na atay blood ni Christ to have life. Because life is in the blood. Yeah, ang blood is not food but drink. But the only blood that we can drink represented by the grape juice, more na mo yung gusto sa Ginoo. Okay? Wala? So kung wala, madali na pa yung study doon na parang ito, di pa nung doon kami. Muna na kanina gaton. Ito din ipakaon sa animals kami tabunan. Yeah, that includes again the clean animals. Then this is for Israel, Obedience, and then katong violate, makat off from his people. We can be cut off from God's people kung mas violate natin nga. So, yeah, muna yung ni Paul, ato rin nag-gamit sa una before, I know and convinced by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him who considers anything to be unclean, to him it is unclean. Okay? Yan na rin natas to reflection. Una, do we now believe that the prohibition against the eating of blood is not limited to Israel only, but it's for all people? So yun, napakita na ko na for all people. Even before the law was given, na ano ng prohibition na bawal. Sa Old Testament and the New Testament times, bawal yapon. So until now, blood is not food in the eyes of God. Next, do we make some efforts to come in order to break bread and to drink Christ's blood being symbolized by the wine? So yun, tinatong tinguhaon rather than magpadala ta sa kahumot sa dinuguan. Next, are we now convinced that God never gave blood as food to man, even until this very day? So I hope convinced ito ta. And kung naidugo, ayaw ipakaon sa hayop.
ilubong lang, sumala sa atong nakita. Okay? So, daghang salamat mga igsoon. I hope natay na po marabutaga sa atong Bible study sa part 3 about kini siyang unclean food, but although sa mga hindi siya related kayo yun. Kaya it's about blood, madili food in the first place. But makonect siya because people will tend to argue nga, yung i-cleanse mo na sa Ginoo. Diba? Pero hindi ko po siya i-cleanse unclean. Okay? So, thank you very much.